Good morning, pag-usab ka naton tanan. So ta sa gayon wherein we worship the Lord through His Word. So andam na bang tanan sa para maminaw magtuon tanawon unsay mga makutli nga pagtulunan gikan sa Ginoong Dios. Andam na bang tanan. Amen. Now, sige gini na ako gi-wonder no, every time nga moabot ang adlong Domingo, excited ba mo musimba? Or basin, Domingo na po, simba na po. Ito, while I was, ganina buntag, pag mata, meditate ko, nag-review ko sa mensahe nga akong isangyaw karon. I was wondering, each one of us, siguro ikaw, dugay or bag-o lang nakaila sa Ginoong Diyos, nabatay, desire, will, kabubuton, nga himayaon siya, pinaagi sa atong mga buhat. Nagsa, if you remembered last week, sa atong pagsugod sa atong series, which is second part na takaron, Beyond Sundays, A Christian Everyday. Nangutan ako, are you a Christian everyday? Siguro with all honesty, atong makita, atong pamalandungan, siguro Christian lang ko sa akong panlantaw. Pero sa akong mga buhat, yun na dili kada adlaw. Now, niingon ko last week, sa dihang magbasa, moabli tag Biblia, sa dihang musod tag simbahan, sa dihang natag mga fellowship, sa dihang nagampo ta, sayon og dali ra mapamalandungan, unsay gusto ipabuhat sa Ginoong Dios kanato. Sayon ra naon unsay kabubuton kinsa ang Ginoong Dios sa panahong gipalibutan tas mga igsuon nato sa pagtuo, sa maghinumdum ta sa mga bersikulo nga atong gibasa, pero what if nata sa mga higayon wherein wata nag-ablig Biblia, nata sa mga lugar nga way nakaila nato nga nagsimba ta, Kristohanon ta, kinsa ta niyan ang mga panahon na. Basin muratag mga artista no nga sa tubangan sa kamera lahi ang karakter nga gipakita. Behind the camera, nausab na pod. Nga, tawag mascot, di ba mo yung gingon last Sunday. Nga, during sa pagsulob sa costume, lahi ang character, lahi ang lihok. Paghubo na sa costume, nausab na pod. Basin, we are living a double life. Doha ka klaseng kinabuhi. Last Sunday atong gitun-an, Beyond Sundays, A Christian Everyday is guided under the guidance sa matag adlaw sa pulong sa Ginoong Dios. Itong nakatuna ni aging Domingo, nga ang estado dahil sa isa ka Kristohanon, or ang kondisyon siyang kinabuhi di ay, is permanente, nagsubay, naglakaw, base sa pulong sa Ginoong Dios. Now, ang isa sa pinaka-importante na tool, isip Kristohanon, ang Biblia. Ngayon, tayong importante nga tulog, ikaw, imong panginabuhian, driver ka o sakyanan, mo imong panginabuhian na masahero ka, ang pinaka-importante nimo syempre ang imong gidrivean nga sakyanan. Kung ikaw, imong sa tawa imong panginabuhian, nangisda ka, syempre ang bangka, pinaka-importante para kanimo. Pero kung ikaw, Kristohanon, ang pinaka-importante nimo, ang Biblia. Munang niaging Domingo, nagisgot nga dapat ang atong mga prinsipyo sa kinabuhi, ang atong mga gituuhan, gibarugan, ang atong kaluwasan dapat nahiuyon base sa unsay gisulti sa Biblia kay mao ni nag-inusarang tinuod standards kamatuoran. It is the compass nga nagtudlo nato asa ta mopadong ang Biblia. It guides us through our daily lives. It informs us unsay mga desisyon nga buhaton. Mao niya ang nidirekta nato unsang atong mga conduct sa atong kinabuhi, sa pagkinabuhi isip Kristohanon niining kalibutana. Ang karon atong tudloan ay atong hisgutan unsay gitudlo sa Biblia may tungod sa unsaon ang atong pagtratar sa isig kataw base sa pulong sa Ginoong Dios nga gitudlo kanato. Nang niaging Sunday, condition of a Christian, karong Domingo maghisgota may tungod sa marka sa usa ka Kristohanon. Beyond Sundays, A Christian Everyday, loves like Jesus.
Gugma, gugma. Muna tong hisgutan karon. Although di pa ta Valentine's, no? I think pa Disyembre, pa Pasko, pa ganita, magisgot ta gugma karon. Na akong gingon ganina, ang marka sa ug ang kondisyon sa usa ka Kristohanon dapat nagsubay sa pulong sa Ginoong Dios. Ang marka sa Kristohanon dapat mahigugmaon susama ni Hesukristo. As it had been read ganina sa John 13:34 to 35, dira ang atong tun-an karong kabuntaga. Na unsaon pagkabalo sa tibok kalibutan nga buhi si Hesukristo. Wa naman si Hesukristo sa kalibutan karon. Unsaon pagkahibalo sa kalibutan nga naay mga tawo nga sumusunod, magtotoo, nagtuon sa pulong ni Hesukristo. Saon pagkabaw sa imong silingan nga ikaw Kristohanon. Saon pagkabaw sa imong kauban sa trabaho sa imong classmate nga ikaw Kristohanon. Is it by saying sa evangelical free church man ko ni simba, mailhan na ba din kang Kristohanon niya na? Is it by saying naaman ko mga pagtulunan gikuptan? Nag-worship man ko every Sunday, Kristohanon na ba din ang ingana? It's important kato nga mga butang. It's important nga natay simbahan nga giadto, natay mga religious activity giparticipatean, pero di na mao ang basis nga matawag tang Kristohanon. First and foremost, ang Kristohanon mo nang giluwas ming tuo ni Hesukristo. Pero what next? What comes next? Unsa may ang kinabuhi dapat? Ayha sa lansang si Hesukristo sa cross, yung crucifixion na sa chapter 19, no, unahan gamay. Sa chapter 13, nihatag o identification si Hesukristo sa unsa mang paagi, mahibaw-an, ngayang mga tao existing, nga ang mga magtotoo, manunuo, ang mga believer, existing, makit-an sa community. So naghatag siya isa ka sugo. Love one another. And ingon siya, by this, all people will know that you are my disciples. So sa atong passage karon, gisugo ni Hesukristo ang mga taong mingtuo kaniya, ug unsa yang gi-expect sa mga taong mingtuo kaniya sa dihang wala na siya sa kalibutan. Now, sa sugod sa chapter 13, if your Bibles are open, inyong mabantayan dira, nga diri nahitabo tong gihugasan ni Hesukristo ang tiil sa iyahang mga tinun-an. So, the New Testament, sa every time na isugo si Hesukristo, iya ginang una i-model. In the whole chapter 13, iyang giserbisyuhan ang iyahang mga tinun-an. Ang context ano, padulong na siya o naghabili na siya hapit ng panahon nga mubiya ko ninyo. Pero before that, ay hapayod siya mubiya, iyang giserbisyuhan ang iyahang mga tinun-an. Gihugasan niya ang tiil. Gani si Peter, siya ayaw hugasi akong tiil. Di ko angayan hugasan ni mo magtutudlo. Iyang gipakita nga bisan siya ang ilang girespeto nga magtutudlo, iyang alagaran iyahang mga tinun-an. Pag-abot sa tumoy-tumoy sa 34 o 35, na din siya isugo, gibilin. Now, the New Testament, daghan puno kay nagsugo nga nag-mention og one another. Or ako nang panagsatawagon, one another commands. Na love one another, pray for one another, honor one another, forgive one another. Ang daghan pa kayo na, and you can read the Bible, the whole New Testament, daghan kayo makita unsay sugo sa Ginoong Dios. Ang sama sa akong gisulti kato tanan nga mga command, una to gimodel ni Hesukristo para sa dihang iyang itudlo, dali na lang sundon siya mga tinun-an. Una sa verse 34, love one another as I had loved you. Gimodel niya. Una, sumuna ang slogan, ang motto dapat sa matag simbahan. Para mailhan nga na yung mga Kristohanon ining kalibutan na, para mailhan ka nga Kristohanon ka, ang way para makita nga lahi ta is by our love. Pinaagi sa atong gugma. By our love for fellow believers, by our love for those who need to be believers. Di lang sa atong fellow believers, but sa mga taong kinahanglan makaila sa Ginoong Dios. So sa atong pagtuon ani, we have three main points. Usog da nato sa
a Christian is commanded to love. So, ang title na to, A Christian Everyday, ang atong theme, Loves Like Jesus. Ito na itong isgutan, A Christian is new commandment to love. A new commandment I give to you. Bago, no? So, in general, ang meaning aning commandment, a prescribed rule in accordance with which a thing is done. Or, balaod sa Bisaya pa. Murag nakomplikado lang, no? But, it is a directive unsaon pagbuhat ang isa ka butang. So, na commandment. But in general mo na ang meaning. Pero sa original nga word nga gigamit diri atong hinumduman nga wala ang Biblia dinhi una gisuwat sa English or sa Bisaya, ang New Testament Griego ni una gisuwat. Na original nga word ani is gamiton ra sa mga Griego basta naay sugo nga balaan in nature or divine in nature. Now, kani nga term, ang term nga commandment dira, nag-emphasize nga naisugo, gihatag, gikan sa langit. But pasabot, ang word nga commandment dira is a heavenly commandment. Di na siya ordinaryong sugo lang. So, kung maingon tag heavenly commandment, it have a weight, bugat siya nga sugo. Kinagikan siya sa nagbuhat, tag-iya sa tibuok, kalibutan. Atong bantayan, a new commandment. Bag-o nga sugo. Di ba nakahisgot na ta sa 10 Commandments? And atong sige na balik-balik no nga natunga ning 10 Commandments. Ang una is love God, natunga og duha. Ay kaduha, love our neighbor. Love one another in other term. Yang anong ginyu man ni Hesukristo. Now, ang mga kaatubang ni Hesukristo, bisan kita, familiar na ta sa lain-lain nga form sa gugma. Familiar na ta nga na gugma para sa pamilya. Familiar na ta nga na gugma para sa mga higala, mga suot nga tao. Familiar na ta nga na romantic nga klase sa gugma. Pero ang gitudlo ni Hesukristo, bag-o ni nga klase nga gugma. That you love one another. Di lang ni basta higugmaang matag-usa, but kini, it is a command to love one another in a special way. So gitawag ni Hesukristo ang iyang magtotoo, first and foremost ang iyang mga tinun-an to have a new and higher standard of loving one another. Now ang scope aniya nga command para sa community of believers. Ang scope ani nga kuman akong balikon, ang sugo gyud sa Ginoo, ang intention gyud sa Ginoo ni para sa magtotoo, higugmaay mong isig ka magtotoo. Mo gina ang pinakauna. And later on tan-aw nato asa na unsay lain pa nga implication ana nga scope sa gugma. So sa nga klaseng gugma? It is a sacrificial love. The highest form of love is a sacrificial love. Kabaw ba mo nga ang gugma ni Hesukristo para nimo ug para kanako ug i-summarize na to isa ka word. Ang word nga mo come out is sacrificial. Mo na ang gugma nga naa ni Hesukristo para sa tibuok kalibutan. Tung hinumduman na wa namatay lamang si Hesukristo para sa mga simbahan. Namatay si Hesukristo para sa tibuok kalibutan. And as Jesus explained in John 15:13, so mupakli lang mo pila ka page, depende sa inyong Bible, dako ba gamay, Juan 15:13, ingon siya, greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friend. Gisakripisyo niya iyang kinabuhi para sa iyang mga higalaan mo na daw na and the greatest love nga pwede ma-display ni ining kalibutan na. And as a response, si John ning suwat sa 1 John 3:16-18, o ang John 3:16 is about sa pagnaog sa Ginoong Dios sa kalibutan gihatag sa amahan niyang bugtong anak. Ang 1 John 3:16-18 nilakip na og response sa mga gihatagan o gisakripisyoan sa kinabuhi sa bugtong anak. So kini nga gugma, it is patterned after Jesus' love for us. So ang commandment, love one another. Believers, love one another sa inyong community. Unsa man ni nga klaseng gugma? It is patterned after Jesus' love for us. A sacrificial
kind of love. And in John 3:16 to 18, gitagan tag response diri. So by this, we know love that He laid down His life for us. We ought to lay down our lives for the brothers. But if anyone has the world's good deeds, so by this, nasayod na mo sa ang gugma, sa dihang gisakripisyo ni Jesucristo yang kinabuhi, para kanimo, mo na ang gugma. And ingon si John, dapat ingana pudta, unta, anda mo sakripisyo para sa ubang tao. Ani padayon siya sa versikulo 7, but if anyone has the world's goods, ug na kay mga kabtangan, na kay mga possession, and sees his brother in need, na kay nakit-an nga nas panginahanglunon, yet closes his heart against him. Imo nakit-an na panginahanglunon, pero ning talikod ka, nagpabuta-buta ka, nagpabungol-bungol ka, how does God's love abide in him? Ningon sa John, naa ba niya ang gugma sa Ginoong Dios? Kung naa niyang mga goods nining kalibutan na, and na siya ikatabang sa tao, pero di siya andaw mo sakripisyo, naa ba niya ang gugma sa Ginoong Dios? Nag-question si John sa 17. Uyang padayon sa 18, little children, mga anak, let us not love in word or in talk, but in deed and in truth. Sabot ani, di lang daw tamo higugma sa pulong lang. Let us not love in word or talk. Panagsano, mayroon tag istorya mga tao. May kita mo saad, dali kita mo buhig istorya, pero sa dihang paninglo na, pabuhato na, nalimot na dayon. Kasaway baka niya na, dali rin kayo mo buhig istorya. Ningon si John, when it comes to loving one another, let us not love in word or talk, but indeed, pinagi sa buhat dahil yung paghigugma. Di ba? Ako nang sige balik-balik, ang word manggod nga love, verb na action word. Maragog running. So running, gibuhat na, nagdagan. Ingana ang word nga love, di na siya emotion. It's an action word. Yung ano na may in truth. Kaya panagi sa namin ko'y sayop nga paagi sa pag-express gugma. Nagsanay gugma nga i-express nga consenting or kanina mo konsente or di maayo. Munang dapat nagsubay po sa kamatuoran ang pag-express sa gugma. Ang kini nga gugma, una ni gi-manifest, gipakita sa pinakaunang simbahan po yun. Di ba? Kahinumdum mo sa Book of Acts. Ato sa chapter 2, sa dihang natapok ng community of believers, paghuman sa Pentecost, pilan sila kalibo ang mingtuo sa Ginoong Dios. In chapter 2, verse 44 to 45, all believers were together and they all had things in common. Ang silang gibuhat? They were selling their possessions and belongings. Ilang ipamaligya unsay naa nila. Dayon silang gibuhat after sa dihang nangahalin ilang mga possessions, gipanghatag nila sa kinsamay nanginahanglan sa ilahang community. They were selling what they have, ilang ipamaligya unsay naa nila, ipang-distribute nila sa mga nanginahanglan. And what a sacrifice. Imagine, sa dihang mingtuo sila ni Jesucristo, something happened within them. Nga nakaya nila ipamaligya unsay naa nila o ipanghatag sa bisag di nila kaila, di nila suod nga higala. Muna ang porma sa sakripisyo. Now, si David ningingon dito sa, I think it was in the 2 Samuel, di ko muhatag kutob di ko masakitan. Or in other words, kana bitaw nihatag niya si David, nihatag ko, di ko masakitan, di pa ko na i-consider as ning hatag yug ko. But kung nihatag ko nga sakit na pagkahatag, siya mo na ang sacrificial nga paghatag para siya. So pakita di lang sa pinakaunang simbahan but sa daghan pang mga biblical character niining Biblia nga ang gugma nga gimodel ni Jesucristo nga moy iyang gisugo nga ipabuhat sa iyahang mga tinun-an, gugma nga andam mo sakripisyo. Di lang ni gugma nga moingon nga mo appreciate sa isig katao, but this is a love that can be seen in deed. Makita sa lihok ug sa pagpamuhat. So how does this look like? Some yun ni tanawon. Now, na classic na saying sa ministry no, para ma-express na itong paghigugma sa itong isig katao. Una, tanawa asa naglihok, nagpamuhat ang Ginoong Dios. Pagpangitas, tanawas palibot, asa naglihok ang Ginoong Dios.
then appeal ana nga buluhaton. O ikaduha, tanawa unsay mga panginahanglonon, then tagbua na nga panginahanglonon. Love indeed ay lang sa pulong. So a Christian is commanded to love. Now, a Christian shows. So na ang sugo. Karon show na pod. Just as I have loved you, you also are to love one another. Now, to love like Jesus, or kaning love nga ko Andre, ang ako lang yung giinat ang word no. Kanang love dara is to love like Jesus gina. So meaning na selfless, sacrificial, unconditional love. Di why condition? Dini gugma maingon nga maayo ra ko nimo ug maayo kanako. Dini gugma nga ingon nga unya magmasinugtano na ka sa kuha. Di ba sa Book of Romans, Christ died while we are still sinners. Wa nagpaabot si Kristo nga muhumok ang tao sa tibuok kalibutan nga iluhon siya ayha isakripisyo niya yang kinabuhi. Sa dihang rebelde pa ang mga tao, sa dihang rebelde pa ang kalibutan, iyang gisakripisyuan. Unconditional. Ug muna ang klase nga gugma, iyang gusto ipa-express sa mga believers. This is the love that God had for humanity. Tanawa yung mong kaugalingon, ang ayan baka higugmaon. Nagsano akong daghang tao mangutana nga regarding sa mga relationships nila. Ako, ikaw daw pamalandungi ba daw yung kaugalingon? Kaya ba pud ba nimo higugmaon yung kaugalingon? Usually, most of the time lang tubag, ano sila? Ay, sag ako kabaw kung di ko angay higugmaon. But regardless, the love, kaning to love like Jesus, is the love that believers are called to have for God and for one another. Now, kini nga klase nga gugma is characterized with a commitment. Commitment nga regardless unsay presyo sa imuha, regardless na by return, this is characterized with a commitment nga andam ihatag. Bahalag walay mo balik sa imuha, bahalag sakit na ang paghatag. Now in the New Testament, kani nga klaseng gugma, permi ni describe unsay relationship sa mga kasimbahanan. Itong hinumduman, almost 1/3 sa New Testament is letter para sa mga simbahan. Or gisuwat ni Pablo para unsay kinabuhi dapat sa mga tao nga nasulod sa usa ka community of believers. Nya ang gugma nga word dira gisige nagbalik-balik. Meaning taas ang emphasis sa New Testament nga dapat naani nga pagbinuhatay or naani nga relationship naani nga ipakita sa matag believers sa ilahang community. This love goes beyond human emotions, in other words. Wa nakadepende sa imong emosyon. Ay, feel na ko, di ko ganahan niya karon. Feel na ko karon, ganahan kay kuhanin niya. This love comes from the character of God. Munang gimodel ni daan ni Kristo. Kaya without the model, di nato ni masabtan unsam gyud ning sacrificial nga love. To love like Jesus reflects kinsa si Kristo, and it should reflect kinsa ang mga Kristohanon. A community marked by selfless love and mutual care. Amo na bali sa kuwahi sa atong katilingban karon. Ug nakabantay mo unsang kultura nato, di lang sa atong nasod, but sa daghang mga nasod nining kalibutan na kabantay mo oftentimes hierarchical ang kuan. Or kami taong og kinsay mas ilado, siya mas deserve og daghang gugma. Kinsay mas sikat, kinsay mas nas position, siya mas deserve og daghang gugma. Munay naandan o pamaagi sa atong kultura, sa atong katilingban. Panagsa self-serving. Mahigugmang tao para ra pud sa iyang kaugalingon. Og ang mga mahitabo di na ihiuyon sa iyang gusto, di na kuani. Singa na ang style sa kalibutan which is bali sa gimodel o gitodlo ni Kristo. That's why we learn this love. Makat-on taan ni nga gugma pinaagi ra gyud ni Kristo o gikan ni Kristo. Numdumi ang cross.
Maglisod pa yung visualize, imagine, unsam gining gugma nga gipakita ni Jesucristo. Hinumdumi ang cross, tanawa ang cross, imagine ang cross. Kabaw mamo nga daghag, wala sa Biblia. Mataghag mga historians, mga nagsuwat og libro, history books, nga ilang gi-record that while Jesus Christ was on the cross, di siya halos mailhan. Tungod sa samad, tungod sa bunog, tungod sa kadaghag dugo, mingdanak siyang lawas. Imagine na, si Jesucristo nasa cross, nagbitay, di halos mailhan, ug yatong gibuhat para nimo. Mao na ang gugma. The more we think about that example ni Jesucristo, about ana nga iyang gibuhat sa cross, the more likely ma-meditate nato ug ma-motivate I should be like this. Ing-ani pud ako dapat. Hinumdumi, nga kining John chapter 13, gisugo ni Jesucristo, ay siya mipadong sa cross. So he gave this command, the greatest act of love. So we can say, Jesus displayed His love by going to the cross. Busa, Christ followers, mingingon ka na ba nga ako ming sunod ni Jesucristo? Mingingon ka na ba nga akong gitugyan akong kinabuhi ni Jesucristo? You should be marked, imong marka, by the same sacrificial love nga gipakita ni Jesucristo. A Christian every day, a Christian beyond Sundays, love like Jesus, commanded to love, shows love like Jesus. And to this extent, ato ni pakita sa tanang nasa atong palibot. Katulo, a Christian is known by love. By this, all people will know that you are my disciples. Verse 35. By this, pinaagi niining imong ipakita ang gugma, imong sundon ang sugo ni Jesucristo. Ang unsang sugo, ipakita ang gugma nga susama nga gipakita ni Jesucristo. Ningon din si Jesucristo, by this, pinaagi niini, mailhan mo nga kamo ako mga tinun-an. Nga kamo ang mga nagsunod nako. Now, in the New Testament, kanang will know, di ba? The Christian is known. Ang will know dira, like sana itong meaning will know, nahibawan lang. But ang will know dira is a knowledge that is gained through experience or personal relationship. But pasabot, na iduha ka paagi mangod para makatunta. Una, tudloan ta, sultian ta. Example sa isa ka tao, na yung tudlo, uy, buutan gina siya. So, nakabalo ta, through intellect, nga buutan na siya. Pero sa dihang gipakitaan kaniya, nagmaayo siya dira sa imuha, nakasayod na, uy, tinuod yun dahil nga buutan ka, mauna nga will know ang gipasabot dira. Na-experience nga gugma, dayon og ilang na-experience, makabaw na din sila, uy, kinid, Kristohano ni, na-experience na ko iyahang gugma. So, sa dihang madunggan ni, nga word kaning will know, sa mga tinunan, ang una giday ning sud silang hunahuna, uy, dapat ni masinati nga gugma. Di dapat ni makita nga gugma. Di ni gugma sa tago, di ni gugma nga naa sa kilid. So a Christ follower's love is a love that can be seen. Makita ni dapat nga gugma. By such love, unsay gingon ni Jesucristo, all will know that you are my disciples. Walang panagsa ang kalibutan, halos wa kaila sa Ginoong Dios. Ngano? The disciples, ang mga mangtotoo ni Jesucristo are not displaying this kind of love. Daghag mga taong nagduduha, tinuod bagyod, nga nahihinoo. Ngano? Ilang pero may makita suffering, ilang pero may makita mga bati, dominante kay ang mga lihok sa dautan, sa kalibutan, kaysa sa gugma sa mga tao. Nang mga tao moingon, hindi mo sila tinod ang Ginoo. Kuningon si Jesucristo, once ang iyang lawas, ang mga local churches, ang mga Kristohanon will show this love, the world will know nga tinuod si Jesucristo. The world will know nga naay Ginoo pinaagi sa atong gugma nga gipakita sa kalibutan. This love must be visible, must be observable. Visible sa tanan, di lang sa pipila. So this love must be known sa atong assembly. Diri, as a single community, First Evangelical Free Church, this love must be known. Diri sa sud.
When we are assembled diri, matapok ta every Sunday or every time na yung mga fellowship, samot nagnaibisita. Isa na ka-opportunity para mapakita ni nato nga gugma. Sa dihang naay mo bisita diri, unsa kailang makita? Kita ba ni nila nga, uy, nga ni dayang mga Kristohano, no? Or basin lahi ilang impression. Naay mo bisita diri, will you take time nga tagdo na? Kumustahon, lamanuhon. O di lang sa mga bisita, but to one another. Sa mga tapal ka ng tapad nimo, sa sige nimo kakit-an nagsimba diri. Are you willing to even mangumusta niya? Or maingon ka, bisitaho niya, tika? Nagsano, we have this mindset nga, si pastor dapat mamisita. But kabaw ba mo, not all the time. Night time nga mas madasig ang usa ka Kristohanon ko yung suod nga higalang mo bisita niya. I mean, ang pagbisita ni pastor is good, but naay mga time, naay mas better nga, or mas nindot nga makabisita. Our assembly, maybe the only time nga naiwa kaila sa Ginoong Dios, mao gyud ang opportunity unta nga makakita siya unsa na yung mga Kristohanon mag-interact to one another. So in our assembly, this love must be known, must be visible. Pero di lang diri po dapat. Kani nga gugma dapat makita ni gawas ni hini nga building. That's why aside sa natay mga fellowship, natay mga ministry para sa mga men, women, young people, young adult couples, need ni ma-extend beyond sa few hours nga magtapok ta diri. Need ni ma-observe sa kalibutan gawas diri. That's why aside sa atong assembly, this love must be known in our community. Now, na mga higayon nga magkita ta sa gawas. Na mga higayon nga basin ikaw na kay kauban sa trabahoan nga Kristohanon. Na mga higayon nga basin ikaw na silingan nga Kristohanon. Unsa inyong interaction with one another? Unsa may makit-an sa mga taong nas gawas so kailas Ginoong Dios sa inyong relasyon. Do you show interest sa kaayuhan sa matag usa? Unang panagsano sa community, instead of love one another, ilang maobserbahan na noon, uy, mga Kristohano, nag-away naman noon eh. They are offending one another man noon. Instead of loving one another, makita na noon sa community, ay pariharam na gihapon ng mga sigsimba, magdinautay man gihapon din eh. Maglinibakay raman na gihapon eh. Uy, nakita sa community na noon. Instead of love one another, nagdinumtanay one another na noon. Yan yung community ay, wala na gihapon ay gamit pag simasimba. Wala na nun na known nga desire. Wala na nun na ilhan. Wala na nila na experience nga tinunaan ta ni Jesucristo. In some ways, the world needs to see this action. Gugma nga pattern after Jesus Christ's love. Nga nakita nato, na-experience nato. Nakaroon panahon na, no, especially nga paspas na imukatag ang mga balita, nampod yung ngalan ang mga Kristohanon. But panagsa, dili about sa pagkamahigugmaon. Panagsa, ilado ang Kristohanon tungod sa naigubot simbahan, na mga scam, ang pastor na priso, yung ani ang gibuhat, yung ana noon masikat ang mga ngalan ni Jesucristo. Panagsa, ang mga Kristohanon known to be mga hipokrito, mga judgmental nga tao, they get known as a loving people. Muna kahinumdom, I remembered si isa ka Hindu leader, si Mahatma Gandhi, kadungog mo na, isa siya ka politician. So he read the New Testament. So kuan kay siya sa Hindu nga religion, devoted kay siya. Siya basa sa Hindu literature, pero ning basa pud siya Biblia kay na curious siya. Unsa man po'y gitudlo aning Christianity? So yang gibasa ang Mateo, Mark, Luke ug John. Iyang comment ningon siya, I love this Jesus Christ. The way mo teach, siya, grabe ni kamahigugmaon nga Jesucristo. Siya, I love Christ, but I hate Christians. Kay one time, ning simba siya Christian church, niya nakita, uy, Hindu man ka, bawal ka ning simbahan na. That's why when he read the Bible, siya, ninduta ning pagtulunan ni Jesucristo, ngano ing ato may batasan atong simbahan nga ako ang gisimbahan. Ning suwat siya, I love Christ, but I hate Christians. By this, all people will know that you are my disciples. Kaning John 13:34-35, challenging yun ni.
Liman ka kinahanglan ta mo sakripisyo. But it is a way ma-distinguish unsay kalahian sa mga taong nakaila sa Ginoong Dios sa mga wa nakaila. 1 John 4:19, we love because we were first loved. Gihigugma man tadaan. Sayon lang ni isulti nga command, but akong balikon lisod buhaton. Ngano? Loving people is hard. Panagsabisan kita mga unlovable man kayo ta. Mga pabadlungon, gahig ulo, mga gubot o kinabuhi, mga lisod sabton. But let's not forget, regardless niya na ang mga kamaturan, gisakripisyoan tang Hesukristo. Despite our own brokenness, despite our own mess, Jesus still loved us. He went to the cross to show that love. Now, when we love people, particularly katong mga lisod higugmaon, we are showing, atong gipakita, do sa tanang tao na sa palibot makakita that Christ's love is in us. We are showing that Christ's love is alive in us. We are showing that we are the follower believers of Christ. It's how we will be known sa kalibutan. Not a worldly selfish love, but a love that is Christ-centered. How do I know if I'm a Christian? How do you know if you're a Christian? Ang balik ko ng pangutana ganina, pag-attend lang ba ni simbahan? Pagkanta lang ba ni nga hunat, gawas, tibok tingog? Is it praying regularly? I mean, nindot na buhaton. But di na basis para matawag tang disciple, nagsunod ni Hesukristo. Mo nagingon ni John diri. Those things matter, but it's not a basis. So in-respond ako ning tapuson into an application. Una, live in God's grace. Well, when Jesus was asked kung saan ang greatest commandment, di ba? Love God, love others. There's a reason nga no gilista sa Ginoong Dios ang love God first. Kay di nato umhatag sa mga tao ug unsang wa nato. We cannot give what we don't have. That's why we must first love, understand the love of God that has for us. Sabta unsang gugma nga naas Ginoong Dios diha kanimo ug imong makita ang grasya. Our love for God is shown by how we love those around us. Kaduha, pinaka-practical way para mapakita nato ang gugma, serve those around you. Nagsana we have this kind of mindset nga ako'y oras, so ako'y panahon. Di man sa church setting, sa imong balay, trabahuan, kat-on og serbisyo sa imong sigataw. Sa Book of Mark, unsay tema ng Book of Mark, Jesus Christ, the servant. The Messiah is a servant. And I think mo na ang isas mahisgutan sa atong December, sa atong Advent nga series. But Jesus Christ here is calling, ipakita imong gugma through service. Now if Christians stay centered silang kaugalingon ng daan, di nila makita. Kalimtan nila si Hesukristo, the application bitaw of the gospel, o i-apply ta niyang mayong balita, it centers around service. Munang na ministry, na simbahan na tukod, na mga feeding program, kay para ni mapakita ang gugma sa Ginoong Dios. Now, ako ning i-end og isa ka story bitaw no. Na isa ka story ako nabasahan about sa kinabuhi sa isa ka pastor. Now, throughout the city, ilado siya kay gamay ra man to nga syudad, ilado siya sa pastor. But dili ka na iyang pagka-pastor aming tatak sa yaha. Nagtawag yang kinabuhi as a sermon in shoes. Isa ka wali nga nasa sapatos nga naman yung ana. Now, ilado ni siya nga sigsuroy. Every time na siya makitaan nga tao in need, iyang ihatag ugod sa iyang mahatag. There was one time, musakayon ta siya bus. Then naay nang limos. Iyang kwarta niya, sakto ra pamliti sa iyang gihatag. So naglakaw siya. There was one time nga nagsakay siya kabayo, niya na siya nakitaan mag-uuma. Nagtanaw sa iyang kabayo nga namatay. Iyang gihatag iyang kabayo, nag-hike na po siya sa siya padong. So manang gitawag siya as sermon in shoes. Di siya known tungod sa iyang wali, di siya known tungod sa unsay iyang magipamuhat sa simbahan, known siya unsay nakita na experience sa mga tao sa iyang palibot. And in response to that, daghag ming tuo ni Hesukristo tungod kilang nasinati ang gugma ato nga certain pastor. His faith was not known tungod kay siya pastor. His faith was known because of his love to serve
people. So no, nining kalibutan na wherein self-centeredness ang gipromote. Unahay mong kaugalingon ug unsay makapalipay nimo unya na nang uban. Gitawag tas Ginoong Dios to be Christ-centered, to be a people, a kind of person nga selfless despite unsa man imong kagian.